Mabigat na ang mga ebidensyang iniharap laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon po yan sa ilang miyembro ng House Justice Committee kahit hindi mabuksan ang kahong naglalaman ng kanilang income tax return. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Sa April 29 pa pagbobotohan kung bubuksan ang kahong naglalaman ng income tax returns ni Vice President Sara Duterte at ng kanyang mister dahil hindi umano pwedeng basta isa publiko ayon sa Bureau of Internal Revenue o BIR. I'm quite sure that the committee will be convinced to unseal the box. It is an impeachment proceeding undertaking a compulsory process of subpoena. Public document po yung mga ITRs. Nasa ilalim man ng ehekutibo ang BIR, sabi ng chairperson ng House Committee on Justice. Wala kaming intensyon to solicit the position of the President or even the Department of Finance on this matter. At kahit hindi na yan isama, mabigat na para sa ilang kongresista ang mga naipresenta ng ebidensya. Halimbawa, ang record ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC na may bilyong-bilyong pisong pumasok sa bank accounts ng mag-asawang Duterte Carpio na covered at suspicious transactions. Puna ng ilang kongresista, hindi yan tugma sa statements of assets, liabilities and net worth ng BISE at sa mga negosyong pina-incorporate sa Securities and Exchange Commission o SEC. Kasi hindi nagtutugma yung yung SALN, hindi nagtutugma sa AMLAC at dun sa nireport ng SEC na mga negosyo nila. Insofar as yung SALN niya is concerned, kasama na yung mga asset, lumalabas 88 million lang. May puna ring may mga taong walang perang idineklara sa SALN, pero sabi ng kampo ng BISE ay nakalista bilang others. Sabi ng isang kongresista, pagkilala ito sa AMLAC records. They're saying that it just might be inaccurate. Ibig sabihin, tinatanggap po nila yung mga numero ng pong AMLAC report. And we will go to trial on that particular admission. Hindi rin anya pwedeng isama ito sa others. Very specific po yung SALN law. Nakalagay po talaga doon, cash on hand, cash in bank. Hindi rin makonsidera ng komite sa pagdedesisyon nito ang paliwanag ng kapo ng BISE sa media dahil hindi ito pinanumpaan sa komite. Kung ano yung nakalatag sa aming ebidensya, yun ang pagbabasihan namin for purposes of determination ng probable cause. Kaugnay naman sa mga question kung dapat isapubliko ng AMLAC ang covered at suspicious transactions, sinabi ng isang vice chairperson ng komite na pwede lang itong pag-usapan pag inakyat na sa Senado ang articles of impeachment. Sa ngayon, kailangan munang pagbotohan ng komite kung may probable cause para i-impeach si VP Duterte. Ang desisyon ng komite ay sunod namang pagbobotohan sa plenaryo. Tina Panganiban Perez, Nakatutok, 24 Oras. Iaapela ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang desisyon ng Pre-Trial Chamber 1 na nagkukumpirma sa lahat ng charges laban sa dating Pangulo. Nakatutok si Marisol Abdurrahman. Matapos kumpirmahin ng International Criminal Court Pre-Trial Chamber 1 ang lahat ng charges laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, binisita siya ng kanyang anak na si Kitty sa detention center sa The Hague. Tumanggi siyang pag-usapan ng kaso ng ama dahil ayaw niyang makaapekto dito. Ayon sa kanya, bagaman apektado na ang memorya ng ama, nananatili raw itong alisto at ang pinagkakaabalan daw ay ang pagbabasa ng libro. Who's the same at 81, so his memory and his health, his balance, he walks slowly with a cane. He tries to be careful, but it's different amidst old age. Ngayong naghahanda na para sa paglilitis ng kasong murder at attempted murder as a crime against humanity, iaapela raw ng kanyang kampo ang desisyon. Sa isang pahayag, sinabi ni Attorney Nicholas Kaufman na hihingi nila sa Pre-Trial Chamber 1 na payagan silang iapela ang desisyon. Tinawag niyang most bizarre o lubhang kakaiba at kapras o mahirap intindihin dahil hindi lohikal ang iginiit ng Pre-Trial Chamber. Na hindi kailangan magkaroon ng unnecessary details ang charges na masyadong specific at maaaring makalimita sa paglilitis. Ito anya marahil ang paliwanag kung bakit wala ni isang piraso umanong ebidensyang binanggit sa footnote ng desisyon.
Sa tingin ni Kaufman, ipinakita raw nito kung gaano kahanda ang pretrial chamber na paboran ang prosekusyon kahit na maapektuhan ang karapatan ng dating Pangulo para sa patas na paglilitis. Ang dating Chief Presidential Legal Counsel ni Duterte na si Attorney Salvador Panelo naniniwalang prejudge na ang kaso, lalo't isinagawa ang confirmation of charges hearing kahit inapila ng kampo ng dating Pangulo ang issue ng jurisdiction. Instead of resolving it with finality, it proceeded with the hearing, which means it has already prejudged the case. Kaya sabi ko sa inyo noon, malabo. Iko-convict nila yan kasi nga meron ng sabwatan yung ICC at saka yung administrasyon natin ngayon. Sinusubukan pa namin kunan ng pahayag ang Malacanang kaugnay sa mga pahayag ni Panelo. Marisol Abduraman, Nakatuto, 24 Oras. At kaugnay ng pahayag ni Attorney Salvador Panelo na may sabwatan anya ang gobyerno at ang ICC sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, sabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, huwag isisi kay Pangulong Bongbong Marcos ang anumang ginawa ni Duterte at mga tinukoy na co-perpetrator. Kung wala anyang pinatay noon, wala raw anyang kaso at anumang pagdinig sa ICC. Dagdag pa niya, Pangulo pa si Duterte nang isampa ang mga reklamong crimes against humanity noong 2017. Sina Duterte anya ang nagpatupad ng giyera kontra droga at hindi kasama si Pangulong Marcos sa pagplano anya ng mga patayan. Pinagpupulungan na sa Czech Republic ng mga opisyal ng Pilipinas ang mga hakbang para mapauwi si dating Congressman Saldico. Ang latest mula sa Prague. Sa live na pagtutok ni Mariz Umali. Mariz? Mel, sa mga oras nga na ito ay nakikipagpulong na sa Embahada ng Pilipinas dito sa Czech Republic ang high-level coordinating team ng Administrasyong Marcos na nangangasiwa sa pagpapabalik kay Zaldico sa Pilipinas. Kaninang umaga dumating sa Prague sina Justice Secretary Frederick Vida at Chief State Counsel Dennis Chan. Agad silang nagpulong ni Philippine Ambassador to Czech Republic na si Ambassador Eddie Meñez upang mapag-usapan ang mga legal at diplomatikong paraan kung paano mapapauwi sa bansa ang puganting dating mambabatas na si Zaldico. Sa pahayag ng Department of Justice, hindi pa nila alam ang mga partikular na detalye ukol sa nangyari kay Ko. Magkakaroon daw sila ng karagdagang detalye oras na makausap ang Czech authorities. Pero sabi ng DOJ, hindi raw tamang sabihin na naaresto si Ko, bagamat pinigilan daw ang kalayaan ng dating mambabatas. Meron daw kasing legal at technical na definisyon ang isang pag-aresto. Pero totoo raw na may nangyaring anyay intervention kay Ko na nangyari sa Czech Republic. Matatanda ang naunang sinabi ni Pangulong Marcos na nahuli si Ko at nakadetain sa Prague. Lumabas din ang impormasyong pinigilan siyang pumasok sa Germany matapos siyang tumawid mula sa Czech Republic dahil sa kakulangan daw ng mga papeles. Sabi naman ng international migration expert na si Magda Faltova, direktor ng Association for Integration and Migration dito sa Prague, malaking bagay raw na narito na sa Czech Republic ang mga opisyal ng ating pamahalaan. Well, it's definitely a message, for the Czech government that it's important and there is it's a case that they need to have a close look, but they cannot influence the courts. It should be independent from any political pressure or intentions or anything. Probably necessary for the Philippines and the Czech Republic to negotiate about it, or to start the procedure of extradition to do it, but it has some limits in how it can influence the result. Ayon kay Faltova, kahit walang extradition treaty sa pagitan ng dalawang bansa, posible pa rin daw ito. Pero kailangan daw na mahiling ng Pilipinas sa Interpol na maglabas ng red notice. Meaning that the Czech authorities need to receive the information about the crimes, the whole file, the investigation, and assess if the acts are crimes in the Czech Republic as well. Ia-assess din daw ng Czech kung may panganib na usigin at gipitin ito sa Pilipinas. If there is any danger that his life, he would be, tortured, his life would be endangered and so on. It's this non-refoulement principle. Under the international law, we cannot return people to places where their human rights would be violated.
And if this all fits, then there would be a decision of extradition, and then he would be returned to the Philippines. Pinakamadali pa rin daw na paraan ay kung madedeport na lang si Ko. Pero di raw ito agad-agad. Imposible rin daw mabitbit ni Vida si Ko pabalik ng Pilipinas sa ngayon. The decision of detention has to be reviewed. I assume that he has a legal representation, so this petition to review it can be done repeatedly as the detention is prolonged. So the first one would be after 90 days, and then repeated. The Justice Secretary, the head of the Justice Department from the Philippines, will be coming tomorrow, and he has bring him immediately. Immediately. No way. So, for example, he came here, and then for him to be able to escort him back to the Philippines. No. It would be like kidnapping. Mel, nakatakda namang magdaos ng press conference si Secretary Vida ngayong alas 3 ng hapon oras dito sa Czech Republic, alas 9 ng gabi dyan sa Pilipinas. At bukas naman ay nakatakdang sumunod na rin dito sa Prague, Czech Republic ang kinatawan ng Philippine Center on Transnational Crime kaugnay pa rin sa kaso ni Ko. At yan ang pinakasariwang balita mula pa rin dito sa Czech Republic. Mel? Maraming salamat sa iyo, Mariz Umali. Kakarampot ang isip ng mga nagsasabing duda sila sa kalusugan ni Pangulong Bongbong Marcos. Ayon po yan kay Executive Secretary Ralph Recto. Nakatutok si Jonathan Andal. This is a high-energy presidency of a healthy leader. Walang wheelchair, walang tungkod, at hindi uugod-ugod. Sa kanya mismong baluarte sa Batangas, pinatamaan ni Executive Secretary Ralph Recto ang mga anyay kakarampot na nagsasabing may sakit si Pangulong Bongbong Marcos. Nilitan niya pa ni Recto ang mga aktibidad sa mga nakaraang araw ng Pangulo na tinawag niyang Master of Multitasking. Hindi po yan ang diskarte ng isang low-bat na leader. Tulad ng paninira ng kakarampot na lagtutay ang mga isip. Sinabi ni Recto kasunod ng utos ng Supreme Court na magkomento ang Malacanang sa petisyong humihinging ilabas ang medical records ng Pangulo at sumailalim ito sa physical at mental exams. We will comment soon. We will follow the Supreme Court and provide a comment. But just like I said earlier, nakita naman ninyo kayo, Malacanang press corps kayo. Hindi nga ninyo kaya sumabay sa Pangulo pag siya tumatakbo. Sir, may tinutukoy kayo doon sa sinabi niyo may uugod-ugod, naka-wheelchair. May tinutukoy ba kayo doon, sir? Ang tinutukoy ko, malakas ang Pangulo. Sinagot din ni Recto ang sinabi ni Vice President Sara Duterte na suportado ni Pangulong Marcos at ng makinarya ng administrasyon si dating Senador Antonio Trillanes na nag-aakusa na may nakaw na yaman ang mga Duterte. Hindi ko alam ang mga paratang na binabackup. Ang masasabi ko lang, nagtugma yung kanyang mga testimony doon sa report ng AMLA. Lahat na lang ng kasalanan sa mundo isisisi niya sa Pangulo. So yung mga transaksyon na umikot at naipakita po ng AMLA na bilyong-bilyong piso, hindi naman po kasama ang Pangulo sa transaksyong kanyang pinaupalooban. So paano magiging kasalanan ng Pangulo ito? Kasama ni Recto ang Pangulo sa Batangas kanina sa paglulunsad ng programang Sa Bagong Pilipinas, Bawat Bayan Makikinabang. Naroon din si Batangas Governor Vilma Santos at ang ilang kongresista ng Batangas gaya ni Representative Jervin Luistro na namumuno ngayon sa hearing ng impeachment laban kay Duterte. Sa ilalim ng programa, lahat ng higit 42,000 barangay sa buong bansa bibigyan ng tig 200,000 piso. Ang kalahati ay pambili ng gamit ng barangay at ang kalahati ay mapupunta sa mapipiling 5 presidential scholars bawat barangay. Tigda 20,000 ang ibibigay natin. Mamimili ang ating mga barangay official dun sa 5 na deserving student para naman tiyakin ay makatapos naman sila. Titiyakin po natin na ito ay maramdaman ng lahat. Lahat po ng taong bayan, lahat po ng ating mga kababayan. Mula sa Batangas, Jonathan Andal, nakatutok 24 oras. Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Nagliwanag ang mga mata ng isang dalagang bakasyonista sa Camarines Norte nang kanyang nasaksihan kung paano nagliwanag ang madilim na dalampasigan. Saan ang galing ang liwanag sa dilim?
Ang pamilya ni Jade nagbakasyon kamakailan sa tinuturing na hidden gem ng Kabikulan, ang Calaguas Island sa Camarines Norte. Yung lugar po, it's very beautiful po. Pero iba raw ang tinatagong ganda ng Calaguas, pagkagat ng dilim. Habang sila naghapunan sa tabing dagat, ito ang kanyang na-videohan. Wow! Wow! Ang dalampasigan, nagliliwanag. Para po siyang firefly, pero mas blue po siya. Hindi po namin alam kung ano yun eh. Basta umiilaw kapag inaanod siya sa beach and kapag natatapakan po siya. Super na-amazed po kami kasi first time po namin makikita ng ganun and ang ganda po niya in person. Ang pagliwanag ng dalampasigan ng Calaguas hindi magic. Bunso dito ng tinatawag na bioluminescent organisms. Bioluminescence ang tawag sa liwanag na iniemit o nilalabas ng isang living organism. Nabubuo ito sa pamamagitan ng isang chemical reaction. May dalawang chemicals ang kailangan present sa isang organism para sila makapag-produce ng liwanag, ang luciferin at luciferase. Ang luciferin na isang molecule ay nagre-react sa oxygen. Pinapabilis ng enzyme na luciferase na ang proseso is sa kalaunan ay naglalabas ng enerhiya sa anyo ng liwanag po. Ang bioluminescence na itinuturing na isang cold light, mas mababa sa 20% ng energy na nalilika nito ang napupunta sa init or thermal energy. Ang liwanag na nabubuo ng isang bioluminescent organism, ginagamit nila bilang pandepensa para makaakit ng prey at para makipag-communicate sa isa't isa. Ang mga na-videohan namang nagliliwanag sa baybayin ng Calaguas, mga bioluminescent algae. Mga microscopic plankton na tinatawag na dinoflagellates. Mga single-celled organism na lumulutang sa tubig dagat at madalas na nagkakaroon ng glowing waves kapag na-disturb yung tubig. Makikita ito sa mga baybayin lalo na kapag meron tayo yung algal bloom. At alam niyo bang marami pang klase ng laman dagat na may kakayahang mag-produce ng liwanag? Kuya Kim, ano na? Ito ang Equorea victoria o crystal jelly, isang klase ng bioluminescent na jellyfish na matatagpuan sa West Coast sa North America. Halos invisible ito sa tubig dahil clear ang katawan nito. Pero kapag sila'y na-trigger, sila'y nag-glow. Ang natural na ilaw nito ay blue pero nagiging green dahil sa isang special protein na tinatawag na GFP o Green Fluorescent Protein. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, i-post o i-comment lang, #Kuya Kim. Ano na? Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo, 24 oras. Si dating Senador Bong Revilla umano ang pasimuno ng paghingi ng kickback sa flood control project sa Pandi, Bulacan. Alegasyon yan ni dating Public Works Undersecretary Roberto Bernardo nang tumestigo siya sa Sandigan Bayan. Nakatutok live si Darlene Kai. Darlene. Emil, sa huling araw ng bail hearing para sa malversation case si dating Senador Bong Revilla, sinabi ng tumayong testigo na si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na si Revilla mismo ang lumapit sa kanya para humingi ng kickback. Base sa testimonya ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, si dating Senador Bong Revilla ang umano'y pasimuno ng paghingi ng commitment o kickback para sa umano'y Ghost Flood Control Project sa Pandi, Bulacan. Sinabi yan ni Bernardo sa kanyang pagharap sa bail hearing ni Revilla sa Sandigan Bayan 3rd Division para sa kasong malversation. Sabi ni Bernardo, nasa 500 milyong piso ang binigay niyang commitment kay Revilla. Commitment daw ang tawag sa porsyentong kinukubra ng proponent ng proyekto o ng senador o congressman. Kwento ni Bernardo, si Revilla mismo ang lumapit sa kanya para humingi ng meeting para sa commitment sa mga proyekto. 2 beses daw personal na dineliver ni Bernardo ang pera sa bahay ni Revilla sa Cavite. Nakalagay daw ang cash sa mga banker's box. Pinakita pa ni Bernardo sa korte ang sample ng box na ito. 125 million pesos umano ang hinatid ni Bernardo kay Revilla noong December 2024. 125 million pesos din daw sa isa pang delivery noong March 2025. Bukod dyan, may isa pang delivery kay Revilla ng 250 million pesos na halaga ng commitment noong February 2025 na iniutos na ni Bernardo sa kanyang driver. Sa isang punto, umiyak si Bernardo nang tanungin siya ni Sandigan Bayan 3rd Division Chairperson Carl Miranda kung ano sa tingin niya ang makapagpipigil sa sistema ng pagkubra ng kickback sa DPWH. Emosyonal si Bernardong sumagot na hindi niya alam na mayroong ghost projects. Dapat daw itong matigil.
Binigyang diin ng abogado ni Revilla na si Attorney Rio Di Balisi na wala raw kahit na anong ebidensyang tumanggap si Revilla ng kickback mula kay Bernardo o sino mang tauhan niya. Pagpapatunay daw na inosente ang kanyang kliyente. Dumalo sa pagdinig si Revilla at kanyang pamilya. Matipid ang kanyang sagot ng tanungin ng komento. Narito po ang pahayag ng dating senador. Emil, dahil tapos na nga yung bail hearing para sa malversation case si dating Senador Revilla, ina-expect o target daw ng korte na May 6 makapaglabas na sila ng desisyon kung makapagpapiyansa ang dating senador. Yan ang latest mula rito sa tanggapan ng Sandigan Bayan. Balik sa iyo, Emil. Maraming salamat, Darlene Kai. Shoutout sa mga dancer dyan! It's your time to shine dahil magpapa-audition sa bansa ang Queen of Swag. Siya rin ang isa sa mga choreographer ng dance moves ng ilang biggest K-pop at P-pop stars. Paano kaya mag-audition? Ichichika yan ni Athena Imperial. Meet Riehata, dubbed as the Queen of Swag. Kilala ang Filipina-Japanese queen para sa kanyang choreography para sa BTS, Twice at G-Dragon at Kings of P-pop ang SB19. Narito siya ngayon sa Pilipinas at magpapa-audition at workshop para sa 2-day dynamic dance performance sa June. Bukas April 25 ang audition sa Davao at sa Linggo ang audition sa Maynila. I'm sure there's so many talented dancers or talented kids everywhere in the Philippines, but maybe they still don't believe their dreams, but I want to give them dreams. Ang mga papasa, makakasama ang Japanese dancers sa Stella Dance Jam 2026 na bahagi ng pagdiriwang ng 70th Japan-Philippines Friendship. Pinoy ang ina ni Riehata at Hapon ang kanyang ama. We're very unique because we think everyone is family. Like ate, kuya, tito. Yeah, that's our culture, right? What about the Filipinos? What can we learn from the Japanese traditions and culture? We're very strict and we're hardworking people and we're organized and we work hard. Both worlds. Yes. Special performers sa Day 1 ng Stella Dance Jam 2026 ang SB19 at Sonora naman sa second day. Everyone knows that Filipinos are the best. I want to say, yeah, but one of the best talented dancers. Yeah, because, even though in LA or New York, there's so many top dancers, but their nationality is Filipino. Athena Imperial updated sa Showbiz Happenings. Iba talaga, no? Emil, yung makatanggap ka ba ng regalo? Hindi mo inaasahan. Lalo na, ma'am, kung sorpresa Oh, o yung hindi mo talaga inaasahan, nabigla ka pa. Oo, at saka syempre, mas special kung galing sa mga mahal natin sa buhay, di ba? Ganyan-ganyan yung naranasan ng ginang mula Albay. Dahil ang inakala niyang simpleng hapunan lang, naging espesyal. Wala pang kaalam-alam noong una si Nanay Agnes hanggang sa ilapag na ng kanyang anak-anakan ang isang kahon. Aba, dyan sa mesa. Abotenga ang ngiti ni Nanay Agnes dahil talaga namang sumakses siya sa laman nitong bagong sapatos na abay pang Zumba. Kwenta ng uploader, simpleng sukli lang ito sa kabutihang ipinapakita sa kanya ni Nanay Agnes. Talagang meron pang pahampas-hampas pa. Ayan ang ulam niya ngayon, rubber shoes.